Welcome sa panibagong tutorial para sa Mitsubishi Goat HMI or Graphic Operation Terminal. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa paggawa ng recipe sa HMI. So ang recipe na tinatawag ay ang proportional na ugnayan ng iba't ibang sangkap or ingredients para sa paggawa ng ilang produkto, kung saan ang isang set ng parameter ay may iba't ibang value ang variables or ingredients na maaring gamitin sa paggawa ng isang produkto. So halimbawa, iba't ibang flavor ng juice drink, pagmix ng iba't ibang kulay ng pintura, concrete mixture at iba pa. Pwede rin sa mga planta kung saan ang recipe ay naglalaman ng isang set ng parameter setting para sa pagbuo ng isang produkto. So, ang gagawin natin ngayon ay basic na recipe. So, sa Mitsubishi Goat HMI, depende sa klase ng graphic operation terminal or modelo, merong basic na recipe at merong advanced recipe. So ang gagawin natin ay ang basic na recipe. Dito sa menu bar, click natin ang common at select natin ang recipe. Okay, so lalabas itong dialog box na ito at gagawa tayo ng panibagong recipe. Ito yung ating title ng recipe. Itong device points, ito yung number ng variables or ingredients na kakailangan natin. Halimbawa, sa paggawa ng konkreto, ang kailangan natin na ingredients ay cement, sand, gravel, tsaka water. So, kailangan natin ng 4 na device points dito dahil meron tayong 4 na ingredients. Sa example natin na gagawin, 3 ingredients lang yung ating kakailanganin. So, ito namang device, ito yung word device na naglalaman ng value ng ating ingredients. Maglagay tayo ng ating device na gagamitin natin ay ang data register. Mag-umpisa tayo sa D201. Sunod-sunod yan dahil 3 points ang kailangan natin. So D201 hanggang D203. So dito sa type ng device, pwede tayong mamili kung anong type. Nakadepende sa value natin na kakailanganin. Okay, so sa ngayon, unsigned binary 16 lang yung ating gagamitin. Okay, ito namang right trigger, ito yung device na gagamitin natin para mag-transfer ng ating value papunta doon sa ating PLC. So once na na-trigger ito, yung value natin dito kanyang ililipat sa ating PLC. Lagyan natin ng auxiliary yung ating gagamitin na M1. Okay, so dito kapag sinelect natin ay write only, ibig sabihin manggagaling sa ating HMI yung data. So dapat dito ay meron na tayong naka-save na value dito ng ating mga ingredients. Okay, so hindi tayo pwedeng mag-transfer ng data galing sa PLC para i-save natin as value ng ating recipe. So makita ninyo kapag nakalagay dito na not use a recipe file or write only, hindi naka-enable ang ating read trigger. Okay, so lagyan natin ng value ang ating devices.
So halimbawa 1, 2, saka 3. Okay. Ngayon, click natin ng okay. Tapos magdagdag tayo ng panibagong recipe. So halimbawa another same product pero ibang mixture naman. So halimbawa kanina ay class A na konkreto, ngayon gagawa tayo ng class B. So yun pa rin ang device na gagamitin natin. Okay, so dito 01. Then maglalagay tayo ngayon ng ibang value. So depende sa ingredients natin kung anong value yung kanyang kinakailangan. So itong nilagay natin ay example lamang. Okay, so right trigger M2 ang gagamitin natin. Okay, so pag press natin ng M2, ang recipe 2 ang kanyang ipapasok. Okay, so ngayon dagdag tayo na panibago, pangatlong recipe natin. So same ingredients pero ibang value naman. 7, 8, 9. Okay, tapos M3. Okay, so kung mapapansin ninyo, gumamit tayo ng data register na D201. Bakit hindi tayo gumamit ng mas mababang data register? So itong data register na napili natin, ito yung latch type na data register. Importante ito para naka-save sa memory yung ating value. Dahil pag ang ginamit natin ay yung mga data register na hindi nakalatch, pag in-off natin yung ating HMI, mawawala yung value na ito. Okay, so meron tayong tatlong recipe ngayon. Okay, so gagawa tayo ng ating control dito. Ito yung ating ingredient 1. Okay. Tapos numerical display. So dito natin makikita yung value ng ating ingredient. Okay. Tapos maglagay tayo ng bit switch para doon sa ating trigger. So sa bawat recipe, gagawa tayo ng bit switch para iti-trigger yung ating recipe para maipasok doon sa ating PLC. So M1, so ito yung ating recipe number 1.
Simulate natin. Okay. So, dito sa ating PLC, i-monitor natin yung data registers para makita natin yung pagpasok ng value ng mga ingredients na ito. Monitor natin yung data registers 201 hanggang 203. So, pag clinic natin itong trigger na switch natin, dapat ipapasok niya kung ano yung nakasave sa ating recipe number 1, yung value ng tatlong ingredients na ito. Okay, so makikita natin dito yung mga values na yon. Okay, so click natin. Okay, so makita natin pumasok yung value ng recipe number 1. So halimbawa recipe number 3. Okay, so ayan. Okay, recipe number 2. Okay, recipe number 1, recipe number 3. Okay, so yan ang recipe na naka write only ang setup. So ngayon ay babaguhin natin yung setup ng ating recipe. So gagawin natin ay read and write na setting. So dito sa read and write, kailangan natin ng read trigger device. So kailangan meron tayong device para mag-trigger, para mag-transfer ng value galing sa, halimbawa galing sa PLC or galing sa ibang source papunta dito sa ating recipe file. So halimbawa meron tayong value dito, papasok natin dito sa ating recipe. Okay, so lagyan natin ng read trigger device. Okay, tapos ang ating recipe number 2 M12. Okay, recipe number 3 M13. Okay, so ngayon magdadagdag tayo ng isang set ng bit switch dito para mag-trigger ng pag transfer ng data galing sa ating PLC papunta sa recipe natin, recipe file natin. Okay, so ito naman ay read naman. So babasahin niya yung value galing sa ating source. Okay, so ayan, dito ay M11, ito naman ay M12, ito naman ang M13. Okay, so simulate natin ulit. Okay, so dati meron tayong value dito. So itong recipe number 1, recipe number 2, saka recipe number 3. Ngayon, kung gusto nating baguhin ang value ng ating ingredients, so kailangan mag-transfer tayo ng data, halimbawa galing sa ating PLC, at ipapasok natin dito. Halimbawa
baguhin natin yung mga value ng D201. Gawin nating 11 halimbawa. Okay, so D202, ito naman 22. Okay, D202, D203, ito ay 33. Okay, so para may transfer ng permanent doon sa ating recipe, i-trigger na, press natin itong ating trigger device. Okay, so trigger device para sa recipe number 1. Okay, so yan. Okay, so halimbawa monitor natin uli. So balik tayo sa recipe number 3. Okay, so ito yung dati pa rin, recipe number 2. Okay, then recipe number 1. Okay, so makikita natin napalitan yung recipe number 1 natin. Dati ito ay 1, 2, saka 3 ang mga values ng ingredients na ito. Okay, so halimbawa palitan natin yung value ng mga ingredients natin para sa recipe number 3. Okay, so D201, gawin nating 111, set D202, nating 222. Okay, then D203, 83. Okay, so kung gusto nating ipasok sa recipe number 3, click natin itong trigger device para sa recipe number 3, or kung sa recipe number 2, itong trigger device para sa recipe number 2. So recipe number 2 natin siya ipapasok. Okay, yan. Ngayon papasok tayo ng panibagong value naman sa ating recipe number 3. Okay, so D201, gawin nating yan. Okay, D202, 2222, set. Papalitan natin yung D201 natin. Gagawin nating 11. Okay, D203, 3333. Okay, so para may pasok sa recipe number 3, press natin yung trigger device number 3 natin. Okay, so ngayon monitor natin uli. So recipe number 1. Okay, so yan. So napalitan na lahat yung ating mga values ng ating recipe dahil in-enable natin yung ating read trigger. Okay, so yan lang po ang procedure kung papaano i-set up ang basic na recipe ng Mitsubishi GOAT HMI. So abangan nyo po ang iba pa nating mga tutorial para sa Mitsubishi Graphic Operation Terminal. Maraming salamat.